Yan. So dito na po tayo sa loob ng property na pinabibinta po sa atin na 1 hektarya. Then makikita po natin yung may bahay na yan. So start po tayo dyan sa may boundaryhan po ng makikita natin kawayan na yun, yung parang bakod po na yan. Then tumuhog po tayo doon sa may malaking puno po ng baliti na yun. So siya na po yung sealer dito. Kasama na po natin dito sa pag-ikot po dito sa property na 1 hektarya po na ito. Yan, ito na po yung property na pinagbibintang 10,000 po. Ito po sa kabuuan po nito ay 3 hektarya. Then kukuha lang po tayo dito ng 1 hektarya. Ito po pinipistuhan natin na ito. Ito po yung pinabibinta niya na 1 hektarya po na lupa. So makikita po natin yung mga produkto po ng mga tanim na dyan, yung mga ampalaya po. So mamaya po iikutan natin yan para mapakita ko po sa inyo yung pinakang barangay road po na cemented road sa taas po dun. Ito na po yung pinakang property niya. So napakaganda po ito sa pang retirement po. Mayroon po tayo dito income. Kuya, madami saging ano? Ayun, hanggang doon daw po tinuturo may mga produkto ng nig. Mga ilang puno pa po kaya ng nyug dyan? Palagay nyo. May mga 100 pa. Mahigit. Wala po pakaran. Marami pa po yung matataas na nabunga na din. Marami pa po mga panlibni. Maliliit po na mga hindi pa nabunga yan. Makikita naman po natin sa screen ng video ito. So bali, iikutin ko po dito sa area na to. Bali, pupuntahan ko po yung may area dyan para maikutan ko po. Mapakita ko sa inyo yung pinakang reality naman po nito. Ito po ay napakaganda po nito sa mga bahir po na gusto pong invest ng mga lupa. So panalo po tayo dito. Gawa na ito naman po ay tabing-tabi ng barangay road po na cemented road. Yan. So ito na po, napakarami po nitong produkto na fruit bearing saging. So sa description na lang po ng video natin ilalagay yan. Alin po? Tuturo na po sa atin yung pinakang boundary. Yan, ito na po yung pinakang boundary niya. Tinuturo po niya ito. Hindi na daw po ito dala isang part na puno na ito. Dan mula po doon sa may naglalakad na tao na yun. Taas po. Yan, papunta naman po doon. Ayun, yan po darang hita. Nasa taas na yun. Yan po yung sa taas. Pag ganito na tayo. Yan na po itong area na ito. Napakarami po bunga ng mga saging. Dami rin na-harvest palang saging dito. Yan, dito naman po yung pwede natin gawin kung gusto natin na magtanim ng palay. Pwede po dito sa area na to. Nababakanting ito. Pwede rin po natin i-develop na fish pan. Yan, pwede rin po yan dahil may source naman po ng tubig. Makikita naman po nyo may hose doon. So pwede tayo magpatakbo ng tubig dito papunta naman sa napupulong tubigan na to. Yan, dito na po yung nasasakupan pa ng ating property. Bali, iikutin ko lang po dito sa may area na to. Then babalik na po ako doon sa may mga tabi po ng karsada. Bali, papunta na po. Napakaraming nilalaman ito na produkto po ng mga fruit bearing saging. Yan, kagandahan pa, marami pa siyang niyog na nasasakupan. Ito po yung pinakang reality. So flat naman po itong area na to. At napapansin ko talagang maganda. Maganda po ito. Hindi po tayo mainip sa lugar na ito. Gawa ng meron po tayo ditong kapitbahay. Mismo si seller na po ang kapitbahay natin dito. Tayo pumunta sa property nito. Mismo si seller na po ang makakausap natin. Yan, meron din po tayo dito source ng tubig. Electricity, kuryente. Dito malapit pa po tayo sa elementary. Yan, kuya, hanggang saan naman po dyan? Yan. Pag ano naman po tayo, pababa naman doon. Papunta naman po doon sa pababang ito. Talagang ito pong marami pong nilalamang produkto ng saging na to. Ito na po yung pinakang property niya. So, panalo po sa pisto ng lupa dito. Yan, ito na po. Area na to. Ito na po yung dinadalhan ng ating property. So, bali palabas naman po tayo doon sa may pinakang area naman po. Doon sa kabila. Doon naman po tayo papunta sa may karsada. So pinakikita ko lang po sa inyo. Bali sa description na lang po ng baba ng video natin ilalagay yung pinakang full details po nung bilang po ng mga produkto na nilalaman ito. Then makikita naman po natin dito yung talagang nyug nya. So kalakasan po mamunga. Ayan po. Then may spot pa tayo dito na mga overlooking. Sa mga buyer po na gusto yung relaxing view, tahimik, malayo sa polusyon, yung mga taga Maynila po na gusto manirahan dito sa Quezon. So panalo po ito. Napaka-relax po dito at napakalamig ng simoy ng hangin. Napakagandang klima po para sa mga retired investment po na may edad na para hindi na po sila makalanghap ng mga usok ng mga sasakyan. So dito maganda po ninyo itong i-avail na property na to. Ito po ililinisin na lang natin, dadagdagan na lang po natin ng mga produkto na mga fruit berry, mga niyog, kung ano pong gusto natin itanim. So gulay,
pampalakas po para lagi tayong healthy. So dito po pwedeng-pwede natin yan. Sariwa po dito ang mga gulay natin pwedeng ma-harvest dito sa area ng property na to. So tulad nga po doon sa kabilang area na yon. So papasilip ko po sa inyo doon yung pinakang tanim naman po nila ng ampalaya nung pinakang may-ari po dito. So yan po, pinasilip ko na lang po sa inyo yung pinakang area po at status ng lupa. So napunta na po ako dyan sa gitna. So lalabas naman po ako doon sa may bahay. Yan. Kasama ko po mismo dito nagbibinta nitong property. Yan. Inuulit ko po sa mga retirement po dyan. Ito na po, i-avail nyo na po ito. Makikita po nyo dyan yung amin na contact number, ang WhatsApp and Viber po namin sa taas po ng screen. So pwede na po kayo dyan tumawag. Pwede rin po kayong kumontak sa Viber, sa WhatsApp. So naandyan na po sa taas na yan. So, pupuntahan naman po natin yung pinakang boundary. So ang boundary naman daw po nito, didikit na tayo doon sa may bahay. So palabas na po ako. Pupuntahan ko naman po yung pinakang karasada. At yung pong marami po siyang produkto ng ampalaya dito. Yung po ang pinagkakabuhayan nila sa area po ng property na to. Bukod po sa mga saging na produkto at niyog, so meron pa po silang napapagkunan dito ng produkto, yung pong tinanim nila na ampalaya. Yan, bali, samahan niyo po ako. Pupuntahan ko naman po yung may ampalaya part na mga tanim po na yun. So yan po yung may makikita natin linis na yan. Yan po ay magiging taniman po ng mustasa at pichay naman po. Yan. Talagang ma-amaze po ako dito sa kagandahan po ng property na 1 hektarya na to. Hanggang doon po yun sa area na yan. Basta 1 hektarya po ang kukunin natin dito sa looban po ng 3 hektaryang ito. So titira lang po dyan yung 2 hektarya doon sa pinaka-seller po. So babawas lang po talaga sila dito ng 1 hektarya. So sa kadailanan po siguro na may gusto pa nilang i-develop yung 2 hektarya na yun. So kaya po sila nagbibinta dito ng 1 hektarya. At yun po ang gagamitin nila pang gastos para po makapagtanim sila uli ng mga maraming produkto po doon sa karating nitong property na to. So ito po ay kanila pa ito. Sa ako pa nila ito. Area na to. So dito lang po yung pambinta. Ito pong area na magandang pwesto na yan. Makikita naman po ninyo dyan yung mga fruitberry po na saging hanggang doon. Yan po sinasakupan. Yan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na isang produkto pa na pinagkakabuhayan nila dito. Yung pong ampalaya. So, papakita ko naman po sa inyo. Pwede po natin siyang gayahin pag ating pong binili itong property na to. Yan po yung mga mustasa at pichay po, yung mga similyang akala natin damong yan po ay mustasa at pichay. So ito naman po yung isang pinagkakabuhayan nila dito na ampalayahan po. So kung tayo ay mag-aabil nito, pwede po natin siyang inuulit ko, pwede po natin siyang gawing palayan. Dati po siyang palayan, bali 4 na pitak po siyang palayan, 1, 2, 3, 4 mula sa may kalabaw. Then yan na po yung pinakang property niya, no? Napakaganda po niyan. Flat po yung area na yan. Ito lang po yung medyo nag-slope yung may palayan. Then ito naman po yung nasasakupan pa na ampalayahan. Sinasabi ko po sa inyo na mga ampalaya. So sa mga buyer po na mga retired men na may mga edad na po, pwede po natin ito itanim din dito sa ating property. Yung pong ganitong maraming gulay. So napaka-healthy po nito, ampalaya po. Napakadami po niyang bunga. Dito pa lang po ay may income na sila sa ampalayang ito. Pinasisilip ko na po sa inyo yung pinakang ampalayahan na part po niya. So pwede po tayong magtanim dito ng ganito rin kung gusto po natin na may income po tayo na ganito at meron pa tayong gulay pang sarili. So talagang ito po ay panalong panalo. Ito pong habang-haba po talaga at matasabi po natin napakataba po ng lupa niya. So yan makikita naman po nyo talagang itong pinistuhan kong ito ay ampalayan po itong part na to. Yan, napaka ganda po ng ampalaya niya at napakataba po. Yan yung mapapansin po, ito ay ampalayan area na to. Napakadami po niyan. Ampalaya, napakamahal po ng ampalaya niyan, saka napaka-fresh po nito ampalayang to. Yan na po yun. Pwede rin po tayo mag-alaga ng sasabunging manok. Maganda po itong area na to. So dito na po yung pinaka-boundaryhan na sinasabi niya. Yung pong may tabi ng bakod na to, diretso hanggang doon sa may kuwan. Papunta naman po, iikot tayo hanggang sa may punong malaking yun. Yan, dito na po yun. Ito na po yung area ng 1 hectares po na pinabibinta sa atin. Ito pong maraming nilalamang ampalaya na to. So inikot ko naman po, lalabas naman na po ako doon sa pinakang barangay road. So wala naman po magiging problema. Dahil katulad po nung sinabi ko sa inyo, dikit po tayo dito sa
karsada, barangay road. Yan, dito na po pwede tayo gumawa dito ng karsada na sa area na to. Yan na po yung karsada, kabila lang po yung bahay na yan, barangay road na po yan. Yan, mayroon na po tayong kalapit bahay dito. Ito na po yung sealer, saka yung isang yun, no, sealer pa rin po. Naman po tayo makakuha ng karsada. Yun na po yung pinakang barangay road po, yung may unahan ng bahay na yan. Tapos dito na po yung property, may kawayan na yan, no. So pwede naman po tayo dito gumawa ng karsada daw. Pabor naman po dito sa mga tawag dito, mga sealer po. Ito po ay magkakapatid po yan, yung 3 hektaryang yan. So nakasubdivide na po siya, kanya-kanya na po silang title. Yung 3 pong magkakapatid na yan, tigigisa na po sila ng title na pinangahawakan dyan. So yung pong pinuntahan natin yung property na yon, meron na po siyang sariling title naman talaga. Tapos ito naman pong harap na to ay sa kapatid naman po niya. So wala naman po magiging problema daw dito sa karsada po pasok. Mas tuwa pa nga po daw sila na gawaan dito ng karsada ng itong kanilang harap na ito ay makapasok din yung kanilang mga sasakyan. So ganito lang po yung ginawa muna nilang karsada dito. So yan po, lalabas ako sa pinakang barangay road. So bago po lumabas ako sa barangay road, palambing po muna yung mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, paki-like and share na po, paki-follow na rin po ang ating paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na murang property. Yan, so ito na po yung barangay road na sinasabi ko sa inyo, cemented road po. Mula po sa crossing doon ng San Miguel Dao, pumasok lang po tayo dito na nasa 5 minutes lang po takbo ng ating motor. Yan po yung ating motor, 5 minutes lang po tayo dyan. Then ito na po yung pinakang right of way niya na 30 meters lang naman po ang layo. Dito sa ating right of way na ito, 30 meters lang po. Mula po doon sa may bahay na nakatayo na yon, yung kulay blong bubong na yon. Nandun na po sa likod doon yung pinakang property. So ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty to. Ay muli sa inyong lumalambing. Yan. Yung mga retired men na mga naghahanap po dyan ng mga relaxing view. Ito na po, napaka-fresh, mga tahimik na lugar, may electricity. Ayan po ang poste, napakalapit po natin sa poste ng kuryente. Then kalapit bahay na po natin mismo yung seller na nagbibinta po nung 1 hektarya. So ito po ay TCT title. So nakasubdivide na po siya, wala na po tayo magiging problema. Source naman po ng tubig. So yan po, meron tayong pagkukunang bukal na hindi na po tayo nagbabayad ng bill ng tubig natin. So ang ating lang po babayaran dito ay yung po pinakang electricity po na kuryente nya. Pinipindi na po tayo dito magpagawa ng bahay sa area ng property na ito kung sa ating sakaling i-aabil po. So ito po yung ating karatig na. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang aking video.